Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong ginawang pang-iiwan o pag-alis nitong si Kuya Bong dito sa Ka-Business Family. Nitong nakaraan nga lang pong upload nito si Ka-Business na kung saan ay naglinis sila ng bahay ni Kuya Bong at i-check na rin nila kung totoo bang kinuha na ni Kuya Bong ang mga gamit niya dito sa bahay. At iniwan na nga niya itong bahay o inabandon na niya itong bahay na ipinagawa sa kanya ni Ka-Business. At habang nga po sila ay naglilinis dito sa bahay ni Kuya Bong, ay may mga kapitbahay si Kuya Bong na lumapit kay Ka-Business. At sinabi nga po ng mga ito na itong si Kuya Bong daw ay nagsabi na ayaw na niyang pumasok dito kay Ka-Business. At bukod nga daw po doon, ay may mga sinasabi pa itong si Kuya Bong na hindi magagandang salita laban dito kay Ka-Business. At kung matatanda natin guys, doon sa live ni Ka-Business, dito sa huling live ni Ka-Business, ay may nag-comment din doon na binasa ni Ka-Business na ganun din ang sinasabi. Na pag si Kuya Bong nga daw po ay kaharap nila Ka-Business, ay magaganda ang sinasabi nitong si Kuya Bong dito kay Ka-Business. Pero once na hindi na daw po kaharap ni Kuya Bong itong sila Ka-Business, ay mga hindi magagandang salita na nga daw po ang binibitawan nitong si Kuya Bong laban dito kay Ka-Business. Alam nyo guys, sa totoo lang ay hindi ko alam kung bakit nagkaganito si Kuya Bong. Dahil kung matatandaan po natin guys, nung mga una pa lang po, nung mga vlog dito ni Ka-Business, nung nakitaan na natin ito ng pagbabago si Kuya Bong, magaganda ang sinasabi nito kay Ka-Business. Sinasabi nito na mahal niya sila Ka-Business, ang buong Ka-Business family.
At mataas daw ang respeto niya kay ka-business at kay Mrs. Ka-business. At hindi daw niya ito kayang ipagpalit kahit kanino. Dahil mahal na mahal nga daw po niya ang family Ka-business. Dahil sila Ka-business nga daw po ang nagturing sa kanya bilang pamilya. Hindi nga daw po siya itinuring nila Ka-business na ibang tao. At naramdaman nga daw po niya na mahal siya nila Ka-business bilang isang tunay na pamilya. Kaya nagtataka po tayo kung bakit tila ngayon ay nag-iba ng ihip ng hangin. At yung magagandang sinasabi ni Kuya Bong kay Ka-business noon ay nabaligtad na. Dahil ngayon, kung pagbabatayan natin ang mga sinasabi ng kapitbahay nito si Kuya Bong, ay tila masasamang salita na ang lumalabas sa bibig ni Kuya Bong laban dito kay Ka-business o kay Ka-business. Hindi natin alam kung may nagsusulsul ba dito kay Kuya Bong para magbitaw ng mga salitang negatibo laban kay Ka-business. Dahil kung mapapansin natin guys, nagsimula lang si Kuya Bong na tila nagbago ulit nitong panahong nagbakasyon siya pagkatapos ng kanilang solo vlog challenge. Na hanggang sa ngayon nga ay tuluyan ng hindi pumasok itong si Kuya Bong at nagbitaw na nga ng pahayag na hindi na siya muling papasok dito kay Ka-business. Diyan po natin napansin na tila ba utay-utay na itong si Kuya Bong na nagbabago ng tingin dito kay Ka-business. Natuto na siyang magsinungaling kay Ka-business, hindi na mapanghawakan ni Ka-business ang kanyang salita. Na puro kasinungalingan na ang lumalabas sa kanyang bibig. Simula nga po nang siya'y magbakasyon na yan. Hindi natin alam kung nasusulsulan ba itong si Kuya Bong na mga taong nakakahalubilo niya. Pwedeng ng mga barkada niya o pwede rin ng bago niyang tinutuluyan ngayon. Hindi natin masabi guys kung sino yung tila nagsusulsul dito kay Kuya Bong para maglabas ng mga mapanirang salita laban kay Ka-business. May bigla lang ako naalala guys sa sinabi ni Kuya Bong na nung pumupunta nga daw siya dito sa Bulacan o nung pumunta siya doon sa Bulacan nung siya'y nasa bakasyon ay sinusulsulan daw siya dito sa kanyang mga sasabihin. Ay malinaw po na sinabi ni Kuya Bong sa vlog ni Ka-business. At sa ngayon ay hindi natin malaman kung nagpasulsul na ba itong si Kuya Bong. Dahil alam naman natin guys kung ano ang kapasidad ng isip nitong si Kuya Bong. Alam naman natin lahat na itong si Kuya Bong ay may pagkaisip bata at kayang-kaya itong sulsulan o i-brainwash ng mga taong magagaling magsalita, na mga taong magaling magpaikot. Dahil itong si Kuya Bong nga ay hindi ganon ka-stable ang kanyang isip. Dahil sa totoo lang guys, ito lang ang naiisip kong dahilan kung bakit si Kuya Bong ay tila ba biglang nagbago ng pakikitungo dito kay Ka-business. Na tila ba kinalimutan na niyang lahat ng sakripisyong ginawa sa kanya ni Ka-business. Na tila ba kinalimutan na niyang lahat ang sinasabi niyang malaking utang na loob niya kay Ka-business. Nalimutan na niyang lahat ang pagmamahal, ang pagmamalasakit at sakripisyo sa kanya ni Ka-business. Ngayon guys, sa pagtalikod na ito ni Kuya Bong kay Ka-business, ano nga ba ang mga nawala kay Kuya Bong? Unang-una, nawala kay Kuya Bong yung taong pumulot sa kanya sa lansangan. Yung taong nagbihis sa kanya
nagpakain at nagbigay ng tahanan. Nawala sa kanya yung mga taong totoong nagmahal, nagmalasakit at nagsakripisyo sa kanya ng matagal na panahon. Yun yung unang nawala kay Kuya Bong. Pangalawa, napakalaki ng oportunidad na pinakawalan ni Kuya Bong sa pag-alis niya dito kay Laka Business. Isipin mo, buwan-buwan, may sahod kang 20,000 pesos. Plus yung mga pangarap pa ni ka-business sa kanya. Dahil sa lahat ng pangarap ni ka-business ay kasama siya dahil isa siyang kagwang. At bilang isang kagwang ay pamilya na ang turing sa kanya ng buong ka-business family, maging ang buong ka-business team. Na kahit nga gumawa siya ng kawalangyaan sa pagkuha niya ng mga underwear ni Budang, ay pilit siyang inunawa, pilit siyang inintindi. Dahil alam nga nila ka-business kung hanggang saan ang kapasidad ng kanyang pag-iisip. At ang ginawang yun ni Kuya Bong ay hindi naging big deal kay Laka Business. Bagamat nasaktan sila, bagamat nabastusan sila sa ginawa ni Kuya Bong na yun, ay pilit nilang inunawa itong si Kuya Bong. At inisip nilang ang ginawang ito ni Kuya Bong ay bahagi ng isang sakit na kailangang itama. At itong si Budang pa nga, bilang isang psychology student, ang nagsabi na ang kailangan nitong si Kuya Bong ay higit na pangunawa at gabay para maigpawan niya ang ganito niyang habit na pagkuha nga ng mga underwear ng mga babae. Kaya kung iisipin natin guys, kung gaano kalaki ang nawala kay Kuya Bong nang umalis siya dito kay Laka Business, nang iwanan niya ang buong ka-business family. Napakalaki guys, napakalaki. Napakalaki nang nawala kay Kuya Bong. Unang-una na nga doon, ang mga taong nagturing sa kanya bilang isang pamilya. Ngayon, na nandyan na siya kay Ate Clarissa, ano nga ba yung assurance ni Kuya Bong? Natuto pa rin ni Ate Clarissa ang pangako sa kanya nito na magpapakasal sila pag uwi ni Ate Clarissa sa July. Gaano nga ba nakakasigurado si Kuya Bong? Natututukanin yun ni Ate Clarissa. Gaano nga ba kasigurado si Kuya Bong na hindi lang siya ginagamit ni Ate Clarissa? Na hindi lang ginagamit ni Ate Clarissa ang popularidad ni Kuya Bong sa mga viewers para lang lumaki ang kanyang channel. Hindi kaya pagdating ng July ay madepress na naman itong si Kuya Bong dahil hindi na naman tinupad ni Ate Clarissa ang pangakong papakasalan siya? Hindi kaya pagdating ng panahon na hindi na popular itong si Kuya Bong sa mga viewers, ay bitawan na lang siya ni Ate Clarissa na parang basakan na ginamit, na matapos magamit ay iiwan na lang sa isang tabi at hahayaang mabulok. Sana naman nga ay hindi mangyari ang lahat ng ito. Sana lang ay talagang panindigan ni Ate Clarissa ang ipinangako niyang kasal kay Kuya Bong pag uwi niya sa July. Dahil pag nagkataon ay kawawa na naman ang ating Kuya Bong. Ang hindi ko din naman maintindihan dito kay Ate Clarissa at maging sa pamilya nito si Ate Clarissa, na bakit nila naaatim ang mga ganyang gawi. Alam naman nila kung saan galing itong si Kuya Bong. Alam naman nila na kung hindi ito pinulot nila ka-business, ay hindi ito magiging Kuya Bong na popular
at mahal ngayon na mga viewers. Alam naman nila na mula sa pagiging taong grasa ay sila ka-business ang nagbihis, nagpakain at utay-utay na naghulma ng buhay ni Kuya Bong para mapabuti ito. Alam nila na bago nila makilala itong si Kuya Bong ay sila ka-business ang naghirap dito para maiayos kahit papaano ang buhay nitong si Kuya Bong. Tapos ngayon, na nakikita nila na may malaking pakinabang si Kuya Bong, lalo na sa larangan ng YouTube, ay eto, inilayo nila kay Laka-Business. Kinuha nila na tila ba nagkita sila ng ginto na nawaglit sa paningin ni Ka-Business. Kaya dali-dali nilang pinulot at inangkin. Hindi man lang nila naisip na saan ba galing yan? Pinulot nilang yan. Na sino ba ang naging dahilan kung bakit yung isang taong grasa ay kuminang at nakilala sa mundo ng social media? Na tila ba sila'y isang mandarambong na nung magkita ng pagkakataon para agawin ang sa tingin nila'y ginto, ay kaagad nila itong sinakmal ng walang pakundangan. Ngayon, ang tanong, hanggang saan nila pagtitiisan ang ugali ni Kuya Bong? Alam naman nating lahat kung gaano kapasaway itong si Kuya Bong. Nakita natin sa mahabang panahon na ibinablog yan ni Ka-Business kung anong sakripisyo ang ginawa dyan nila Ka-Business. Na kahit madaling araw ay hinahanap yan nila Ka-Business para maibalik lang at maiiwas sa mga masasamang barkada at masamang bisyo. Ngayon, kaya ba nilang gawin yon kay Kuya Bong? Kung sakaling magpasaway itong si Kuya Bong? Hanggang saan nga ba sila tatagal? O hanggang saan nga ba ang pasensya nila sa kakulitan ni Kuya Bong? Buti nga sana kung itong si Kuya Bong ay patuloy na maging behave sa kanila. Ay nakita naman natin na sa kabila ng magandang pakikisama nila Ka-Business dito kay Kuya Bong, na sa kabila ng pagturing nila Ka-Business dito kay Kuya Bong bilang isang pamilya, na sa kabila ng pagpaparamdam nila Ka-Business ng tunay na pagmamahal at malasakit dito kay Kuya Bong, ay naging makulit pa rin itong si Kuya Bong, naging pasaway pa rin ng paulit-ulit dito kay Laka-Business. Hanggang sa dumating nga itong punto na tila ba inilalaglag niya o trinador niya itong si Laka-Business. Hindi kaya isang araw, pag nakita na nilang wala nang pakinabang itong si Kuya Bong sa kanila, ay bitawan na nila ito at pabayanan? At itong si Kuya Bong ay isang araw ay makita na naman natin na nasa lansangan, may pasansako, madungis, mahaba ang buhok, at tila walang sa sarili habang nangangalakal. Hindi kaya dumating ang araw na magkaganyan na naman si Kuya Bong? Hanggang saan nga ba? Hanggang saan nga ba nila mapapagtiyagaan ang ugali ni Kuya Bong? Kaya ba nilang higitan o pantayan man lang ang ginawa nila Ka-Business na pagmamahal, sakripisyo at pangunawa dito kay Kuya Bong? O baka mahal lang nila si Kuya Bong hanggat sila'y may napapakinabangan kay Kuya Bong? Wag naman sana. Dahil pag nangyari ito, ay si Kuya Bong ang kawawa. Dahil ang malaking katotohanan dito guys,
ay kung sakali na itong si Kuya Bong ay nakita ni Ate Clarissa nung panahong si Kuya Bong ay isa pang taong grasa. Sa tingin nyo ba ay papansinin ito ni Ate Clarissa? Sa tingin nyo ba ay mamahalin ito kuno ni Ate Clarissa sa kabila ng ganong kalagayan ni Kuya Bong? O baka isa din lang siya sa taong mandidiri at iiwasan ang isang Kuya Bong na nasa katauhan pa ng isang taong grasa. Paano guys, hanggang dito na lang muna po itong aking reaction na ito. At sana po ay naibigan nyo itong aking naging reaction video ito. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at walang sawang nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun guys, bago tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video po. God bless po sa inyo ma'am at lagi po kayo mag-iingat dyan. At shoutout din po kay Ma'am Aki Watanabe ng Yogo, Japan. At ganon din po kay Sir Jose Pascual. At ganon din po kay Ma'am Elina Capillo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa wala nyo pong sawang pagsuporta. At ganon din po sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. God bless po sa inyo at ingat din po kayo dyan kung saan man kayo naroon ngayon. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.